Capricorn, kumusta? Maligayang pagdating sa ating kanal at pagbasa, Capri. Kukonekta tayo sa enerhiya mo nitong mga araw. Pangkalahatan ito kaya kunin ang umaakma at tingnan din ang tanda sa buwan at ascendente mo. Tingnan natin kung ano ang nais ipakita ng mga anghel, kung anong mensahe ng liwanag ang dumarating para sa Capricornyo. Aba, ang gulong ng kapalaran, ang tatlo ng mga baston, at ang barahan ng emperatrice. Hindi mo ito inakalaan niyang mga pagbabagong darating sa susunod na oras. Sinasabi ko maniwala ka na sa mga himala dahil inilalagay ka ng gulong ng kapalaran sa tamang lugar kasama ng tamang tao. Pinalalakas ng tatlo, ng tungkod at emperatrice. Malaking pagbabago, ikot ng tadhana. Maraming bagay ang nagbabago at nababaligtad. May kinalaman ito sa mga desisyon na ginagawa mo sa sandaling ito at ang mga ginagawa mo na simula pa noong nakaraang panahon. Kaya maging matalino, maingat at responsable ka sa paggawa ng mga desisyon dahil yan ang aanihin mo sa malapit na hinaharap. Kaya sinasabi sa iyo ng Arkanghel Miguel, Capricorn, na dapat kang maghanda para sa isang dakilang panahon ng tagumpay at higit sa lahat upang isang sitwasyon ay magbago ng siklo, malutas, mabago, o sa paanuman ay magdala rin sa iyo ng isang hindi inaasahang resulta na posibleng maging napakapaborable para sa iyo. Suwerte ay nasa iyo at nakangiti. Panahon ito ng biyaya at bagong pagkakataon. Ibig sabihin, kung sasabay ka sa gulong ng kapalaran, hindi mo lalabanan ng pagbabago, yayakapin mo ang agos ng buhay, yayakapin mo lahat ng ito, magugulat ka sa takbo ng mga bagay, at sa ilang oras o araw, masusumpungan mong pinaplano ang kinabukasan mo dahil hawak mo ang tatlo ng tungkod. Maaaring lumitaw ang gulong ng kapalaran dahil sa mahusay na pagpaplano at pagsusuri, kasabay ng mulat na mga pasyang nagbibigay daan para tahakin mo ang maaaring maging napakasaganang pananaw sa hinaharap kung saan nararamdaman ko na nagbabago ang iyong buhay, di ba? Ito ay isang bago at pagkatapos. At sa katunayan, kung ikaw ay sapat na sanay, matalino, dito ay wala nang balikan. Ang gulong ay hindi maaaring umatras, kailangan itong sumulong, hindi maaari. Sa kasong ito ay hindi maaari, kailangan itong sumulong. Kaya sa tingin ko, ang sinasabi nito sa atin ay nakatayo ka sa ibabaw ng kung anong kasaganaan, kayamanan, kapalaran at kaunlaran na nakatutok na patungo sa kung ano ang hinaharap na tumatanggap ng higit pa sa inaasahan. At higit sa lahat din yun na sinasabi mo, nararapat ko talaga na magtagumpay ito. Well, iyan ang mangyayari. Yun na parang sinasabi mo, ito ay kailangang magbigay sa akin ng positibong resulta. Iyan ang mangyayari. Well, may mga bagay na nagbabago rin tungkol sa kung ano ang maaring maging mga proyekto gaya ng sinasabi ko sa iyo sa mahabang panahon. Ang konting pasensya ay hindi masama, ngunit dahil mayroong Wheel of Fortune, nakikita ko na may materialisadong bagay para lumawak ka ngayon. At dahil doon, maaari kang magplano, magkaroon ng konting pasensya ang pagbubukas ng kung ano ang maaring dumating sa hinaharap, di ba? Alam na dapat mong panatilihin ang may kamalayang focus. Tiyak na dadalhin ka ng Wheel of Fortune sa isang lugar kung saan kailangan mong akuin ang mga responsibilidad. Kailangan mong sa paanuman ay mag-unlad sa isang bagay, ipakita ang ilang mga kasanayan, o higit sa lahat na gusto mong gawin ang pagbabago doon, samantalahin ang alon ng swerte na ito upang maisakatuparan ang isang bagay para sa iyong hinaharap. Nakikita mo na ito sa paglawak, di ba? Nakikita mo na ang paglago at makahanap din dahil ito ay Three of Wands ng maraming seguridad mula pa sa simula. Dahil mayroon ding The Empress, ang card na The Empress ay ang card ng pagkamayabong sa lahat ng aspeto at sa lahat ng larangan. Kaya isipin mo ang lahat ng kasaganaan na nakikita sa paligid mo. Lahat ng nais mong ituon o isakatuparan na maaring isang panaginip, hindi ba? Kaya sandali rin ito ng matinding personal na pagkapangyarihan kung saan ang kapanatagang ibinibigay sa iyo ng emperatrice ang nagpapahintulot na malikha mo ang realidad na yon. Ang realidad na gusto mo, na alam mo mismo kung paano yung gawin, sino ang kakausapin, kanino lalapit, bukod pa sa pagdadala sa iyo ng gulong ng kapalaran sa mga sitwasyong iyon. Maari pa nga itong magbigay sa iyo ng hindi inaasahang resulta mula sa isang lugar na hindi mo inaasahan
o hindi mo inaasahan na magaganap ng ganoon. At huwag kang mataranta dahil binibigyan ka ng Emperatris ng kakayahang umangkop at magplano para malupig ang anuman kahit sitwasyong hindi mo pa alam kung paano mo ito iaakma sa realidad mo. Pagkatapos, sasabihin sa iyo ng Emperatris, walang problema. May nakikita akong mga posibilidad dito. Kaya kung isa katuparan ang mga sitwasyon at umugnay sa kasaganaan, dahil yan ang dahilan ng pagdating ko sa buhay ninyo. Sinasabi rin nito na posibleng may taong angkop para sa iyo ang ihatid ng gulong ng kapalaran pagdating sa ugnayan dahil iyan ang ipinapahiwatig ng barahang Emperatris. Kung hinihingi mo ang enerhiya ng The Empress, kailangan mong alagaan, pansinin, hangaan, at pag-ukulan ng atensyon. Kailangan mo ng matalik na koneksyon sa isang taong tunay na nagpapahalaga at nagbibigay pansin sa iyo, hindi ba? Iyan ang hinahanap mo sa isang relasyon ngayon. Bueno, baka ginugulat ka ng gulong ng kapalaran sa pagdating ng taong karapat dapat sa Emperatris na ito. At hindi mahalaga kung lalaki ka o babae. Ang mahalaga ay ang sinasabi sa iyo ng enerhiya. Magandang panahon din ito para lumikha ng bago na pinag-iisipan mo na kung paano gagawin sa hinaharap, di ba? Magandang panahon yan. Tingnan natin ang sinasabi ng mga baraha. Laging pang maramihan ng mga pagbasa. Minsan aangkop sa iyo, minsan hindi. Pero maaari ka ring humiling ng personal na konsultasyon sa akin sa pangina ko sa internet. Diyan mo iaayos ang gusto mong pagbasa at may nakapin din komento, Capricornio, para dumiretso ka sa link at sa pahina. Kahanga-hanga. Bihira ito. Hari at reyna ng mga maghanda ka para sa isang malakas na pag-ibig, isang malalim na pag-ibig, isang nakatuong pag-ibig, isang sagradong pagsasama. Isang sagradong pagsasama dahil sa tadhana ay nagaganap sa buhay ninyo, ito ay lalawak. Sabay silang lalago at titingin sa kinabukasang may pag-ibig dahil ang reyna ng mga kopa at ang hari ng mga kopa ay may malalim na ugnayang emosyonal. Naggagabayan, nag-aalalayan, nagpapatatagan, at mahinahong humaharap sa buhay. Walang sayangan ng oras rito, sabi ng hari ng kopa, sabi rin ng reyna ng kopa. Walang sayangan ng oras rito. Gusto ko si Capricornio bilang karelasyon. Gusto ko ng pagkakaisa, pangako, katapatan, katotohanan, at maramdaman din gaya ng sabi kong gustong maramdaman ng Emperatris. Kaya sinabi ko sa iyo na maghanda kang maranasan ang ugnayang ito sa pamamagitan ng paglampas sa kung ano ang mga tubig ng emosyon, ng mahinahon. Sa ibabaw ng kung ano ang emosyonal na katatagan, dahil sila ay dalawang figura ng korte na nakatayo sa ibabaw ng kung ano ang katatagan, kahit na ang kanilang paligid ay medyo komplikado. Higit sa lahat, ang hari ng mga kopa ay hindi handang isugal ang anumang sa tingin niya ay mawawala, magpaputol ng koneksyon sa iyo, o hahadlang sa paglapit at pag-ugnay niya sa ibang paraan dahil nasa dalawa ng mga espada ka. Hindi ko alam kung bakit. May mga pagdududa. Maaring sinusubukan mong labanan ang damdamin o emosyong ito at doon ay sinasabi sa iyo, well, hindi una. Bakit hindi maranasan ang pag-ibig na ito? Bakit hindi buksan ang sarili dito? Hindi yung sa isang banda. Pero tingnan mo ang nararamdaman ko, ang ilan sa inyo ay maaring nararanasan na ang pag-ibig at relasyong ito. Natatakot silang magsalita, lumaban, kumilos, o mawala ito. At sinasabi nito sa iyo na hindi magiging mabuti, na hindi mo harapin ito, na hindi mo sabihin ang nararamdaman mo, ang iniisip mo. Mayroong maraming pagkakatugma sa taong ito, kaya huwag kang manahimik, hindi ito sulit, hindi ito sulit. Ang lahat ay magiging mas mabuti kung gagawa tayo ng kasunduan, gagawa tayo ng pansamantalang tigil putukan, mag-uusap tayo, lalabas tayo sa pagkakabara, kikilalanin natin ang isang bagay, lalabas tayo sa mental na pagkakabara, at higit sa lahat ay aakuin natin ang anumang kailangan nating akuin sa harap. Hindi kinakailangan maging kasama ang taong yon. Maaaring ibang bagay ito. Siguro ngayon ang nangyayari sa iyo na nasa yugto ka ng pagtanggi tungkol sa mga pagbabagong nakikita ko para sa iyo. Kaya mayroon kang mga pagdududa, hiwalay ka sa kung anong maaring maging pagbabagong ito ng tadhana, walang kalinawan.
At iyon ang dahilan kung bakit ikaw ay nagsisimulang makaramdam ng higit na pagtigil kaysa sa pag-unlad. Kaya ano ang dapat mong gawin? Buksan ang isip para mahanap ang balansing kailangan. Iyon sa isang banda, pero kailangan talaga nating magdesisyon dahil lalabas. Darating ang mga bagay kung saan malinaw na ihaharap sa iyo ang mga ito at kailangan mong humarap sa isang desisyon. Ang desisyon, malinaw na gagawin mo, ay isang desisyon na magdadala sa iyo sa kayamanan at sa pagbabago ng tadhana at ikokonekta ka sa isang taong karapat-dapat sa iyo, kung iyon ang kaso, dahil malinaw na pinag-uusapan natin ang isang taong karapat-dapat sa iyo na gustong maging responsable sa isang ugnayan. Pero bukod pa riyan, isipin mo na kung ikaw man ay lalaki o babae, nakatayo ka sa card ng Reyna ng mga Kopa. Ang reyna ng mga kopa ay ang reynang handa lamang ibigay ang kanyang puso mula sa kakayahang umangkop mula sa pagiging bukas sa pag-aaruga sa kanya, ibig sabihin sa pagtanggap sa sariling pag-aaruga. Nasa emperatrice na tayo, 'di ba? Galing ka na sa personal na pag-aalaga. Ibig sabihin, hindi nakataya ang emotional at personal mong pag-aalaga. Ang totoo, hindi ka napapayag na hindi ibigay ng taong iyon ang kasing linaw ng taglay mo ngayon tungkol sa ugnayan. Kaya gusto mong mag-enjoy, patuloy na mag-enjoy sa kapayapaan at pagkakaisa na ito, ngunit gusto mo ring magbigay para matanggap ang parehong buong pangangalaga, katapatan at pagkakaisa na ibinibigay mo sa iba. Kaya doon dumating ang King of Cups na siyang perpektong kapareha o ang siyang tunay na dahilan kung bakit maigalaw ang mga tubig na iyon at maari kang makipag-ugnayan sa enerhiyang iyon. Kung saan ang mga bagay ay kailangang maging malinaw, hindi maaaring magkaroon ng kalituhan. Ika, ang taong hindi Capricorn at sangkot dito ay nag-aalinlangan. At ang Two of Swords na ito ay maaaring malinaw naman na nagdulot sa inyo ng ilang uri ng diskusyon o paglayo o pagharang, ito man ay mula sa iyong panig o mula sa panig ng taong iyon. At dito ay may isa sa dalawa na gumawa ng desisyon, isang kasunduan. Mayroong pagbubukas upang kumonekta kahit man lang sa pamamagitan ng isang dialogo. Pagkatapos nun habang tumatagal, matatapos itong pagdesisyonan dahil dito nakaupo na nakatalikod sa maraming emosyon dahil nakatalikod ka sa tubig, 'di ba, sa maraming emosyon na naririto. Nawawalan tayo ng connection sa isang tao, nawawalan tayo ng pagkakataong maisalba ang isang relasyon kung tayo ay interesado o ang pagdesisyon lamang ng may kamalayan at ng may pagkakaugnay-ugnay para sa pag-ibig, kung saan ako dadalhin ang aking puso, 'di ba? Kung saan ako dadalhin ang pagbabago ng aking tadhana. Dahil malinaw na maaring mangyari ng simple at direkta na si Capricorn ay kailangang magdesisyong pakawalan ang isang tao at hayaan ang buhay na magbigay sa kanya ng pagkakataong magpakita ng isang bagong tao. Oo, literal na isang bagong tao na darating na may ibang intensyon. Maraming posibilidad kaya naman laging naririyan ng personal na pagbasa, 'di ba? Well, ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihan. Napakalakas. Kung maibabalot mo ang bawat kaisipan sa pag-ibig, kung maibigin mo ang lahat at ang bawat isa, magbabago ang iyong buhay. Malakas, 'di ba? Magkatotoo nawa. Gayon nga ito at gayon nga ang mangyayari, Capricorn. Buong pag-iibig para sa iyo, ngayon at magpakailanman.